ay mabait, tahimik siya. Gusto lang niyang patunayan siguro sa amin na maging independent. Kasi sa mga huling araw na nakita ko, kahit na sumasakit yung tiyan niya, nakaganon, nakikita ko po yan, na yung pagpunta-punta namin sa Dagupan, kaming dalawa lang, kasi si Kuya Rob naman naiiwan para kung minsan siya ang naglalaban ng mga uniforme ng aming ako. Minsan nakita ko nakaganon yung last day ng kanyang pagka-radiation. Nagalit ho ako kasi nakaganyan siya. Anong ginagawa mo dyan? Pabayaan mo yan, ma. Ihahandaan ko yung anak ko ng babaunin niya. Tsaka yung pampaligo niya sa amin. Sa palagay po namin, matagal na niyang nararamdaman niya. Pero ayaw lang niyang ipakita sa amin na siya'y nasasaktan. Kasi alam niya na may sakit din ako nang galing ako doon. High blood ako, at saka may diabetes ba ako. Kaya lahat pa ng gawain, tumutulong siya. Ito pong batang ito ay tahimik. Ay, siya yung spoiled sa amin. Ayaw naming humawak siya ng tubig dahil transcriptionist po siya. At sabi namin, pabayaan na natin dad, kasi yung mga ugat niya dito, gawin na lang natin yung paglalabas. Si Kuya Rod ang naglalabas sa uniforme ng mga anak, mga apo. At saka siya rin ang nagluluto kung minsan. Kung minsan sinasamahan niya ako sa market. Pero sabi ko, anak, huwag ka nang magbuhat. Yun pala, meron ng karamdaman. Lately lang po na-find out namin na meron ng karamdaman. Otherwise, hindi sana humantong sa ganito po. Pero sabi ng anak niya, ma, huwag na, dito ka na lang, kayang-kaya ko, magpahinga ka na lang. So, most of the time po, natutulog siya kasi sa medical transcriptionist po, nasa night duty siya from 5 o'clock in the afternoon hanggang alas 2 na po ng madaling araw. Gigising siya 5:30, ginagampanan po niya yung kanyang katungkulan bilang isang mahal na ina sa kanyang anak. Wala po kaming, bago po pumanaw, tinawag namin si Father. Siya ang nagbigay ng bendisyon. Father, nagpapasalamat kami at si Father. Father Camilo pala. Kung nandun siya, di siya. Nabigyan niya ng ina-anoint siya. And then si Kuya Dave naman, binigyan siya ng Holy Communion. So sa palagay ko namin, nasa maganda siyang, nasa kay Lord na. At siguro, masayang-masaya po siya. Ang pan lang po ay, siguro ayaw nang ipadama ng Panginoon na nakikita pa namin siyang dumarating. At saka siguro masaya na siya sa kanyang pinalalagyan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong sa prayers ninyo. Lahat ng mga organizations dito po, maraming salamat po sa pag-ano po namin sa inyo sa kahirapan namin ito. Maraming salamat po. Gary. Gary pa? Ay, Dayan, ikaw na. Si Dayan, yung best friend ko niya. Ay, okay. Yung... Si Gary mo. Si Gary muna, si Dayan. Yung mga best friends po niya, hindi po namin sukat akalain na Marami pala? napakarami pala niyang kaibigan from elementary, high school, college, at saka yung mga workmates niya. Ito na Sa lahat po ng mga nandito, gusto ko po magpasalamat sa inyo. Ako po yung
asawa na po. At nagkakilala po kami ni Det nung kami nasa college pa. At naging magkaibigan po kami hanggang sa mantong po na naging girlfriend ko po siya at doon ko po siya nakilala ng mabuti. Kung titignan niyo po, kung hindi niyo po siya kilala, sasabihin niyo po na medyo suplada po siya, antipatika, pero pag once mo na nakilala niyo siya, napakabait po niya, sobra po. Siya po yung taong napakalambing, mapagmahal, lagi po niyang inuuna ang ibang tao kaysa po sa sarili niya. Doon ko po siya minahal. At gusto ko po magpasalamat sa kanya. Naging parte po siya ng buhay ko. At gusto ko rin pong pasalamat at nabigyan niya po kami na ako ng isang anak na pareho po namin minahal. Gusto ko po sabihin sa kanya na maraming salamat at napalaki niya po ang anak namin na walang problema. Napakabait po ng anak namin. May respeto po sa tao. Gusto ko pong sanang sabihin ngayon sa mga kamag-anak ko, sa the relatives here, mga auntie, mga uncle niya, mga pinsan, dad, guys. Gusto ko pong humingi ng tawad kasi po hindi po ako naging perfectong asawa sa kanya. Hihingi po ako ng tawad sa inyo. Sa ngayon po, masasabi ko lang maraming salamat. I won't say the words goodbye, but I would say these words till we meet again. We will miss you and we love you. Ayan.